Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, sa isang microwavable tub, maglagay lang po tayo dito ng tigda 2 piraso nitong cake bars bago i-flatten lang po muna natin to. Kapag na-flatten na natin yung ating mga cake bars sa ating lagayan, iset aside, then gawin na po natin yung next procedure. Habang nakaset aside yung ating cake bars, sa isang kasirola, pagsasama-samahin natin ang mga ingredients. Meron po tayo ditong half cup ng cornstarch. Kapag nailagay na natin yan dyan, maglagay na rin ng 1/4 cup ng glutinous rice flour. Haluin lang po muna natin ito hanggang sa mag-combine at tutunawin natin ito sa evaporated milk. Sa paglalagay po ng evaporated milk, dapat paunti-unti muna para hindi tayo mahihirapan sa paghalo ng ating dry ingredients kasi po naninikit yan doon sa bottom ng ating pan. So unti-unti ilalagay natin yung ating evaporated milk. So in total po, kakailanganin natin dito ng 6 cup ng evaporated milk or 3 lata ng evaporated milk na merong tig 360 ml. And then, tutunawin lang po natin yung ating dry ingredients, and take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. So kapag natunaw na natin yung ating dry ingredients gamit yung evaporated milk, maglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. After adding ng condensed milk, maglagay na rin at least half teaspoon ng vanilla essence at hahaluin lang po muna natin lahat yung ingredients na inilagay natin sa ating kasirola. Kapag natunaw na lahat yan dyan at nagmix na nga po yan, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat bago lulutuin lang po natin yung ating mixture. Dapat po mahina lang yung apoy para maiwasan natin na mahilaw yung ating cornstarch pati yung ating glutinous rice flour. So lulutuin ko lang yan mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tamang consistency ng ating cream mixture. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakuha po natin yung ganitong consistency, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at ready na po tayo sa pag-assemble ng ating recipe. So una, ito na po yung gagamitin natin na pang-filling or palaman dito sa ating dessert recipe. Gagamit po tayo dito ng Tita Ellie na halo-halo. Isang bote lang po yung gagamitin natin, and look, sobrang punong-puno yung laman ng isang bote na to ni Tita Ellie na halo-halo. So start na tayo sa pag-assemble. Una, ito na yung sinet aside natin kanina na cake bars. Maglagay lang po muna tayo dito ng 1/4 cup na mixture na niluto natin kanina, at kapag nailagay na natin yan dyan, ito naman po yung halo-halo ni Tita Ellie na dinrain ko lang, tapos maglalagay lang ako dyan ng tig 1 to 2 tablespoon. Tapos po kapag nailagay na natin yan dyan, maglagay ulit tayo ng cream mixture. Medyo iapaw lang natin ng kaunti, siguro half cup yung inilagay ko dyan, at naglagay po ulit tayo nitong Tita Ellie na halo-halo. Tapos po, kapag nailagay na natin yan dyan sa 3 nating microwavable tub, naglagay lang ako ng konti pa na cream mixture at hihintay lang po muna natin tong mag-set at mag-firm. Habang hinihintay po natin mag-set or mag-firm yung ating ginawang dessert, ipapakita ko pala sa inyo mga kakusina kung ano-ano po yung products na meron si Tita Ellie na nakita ko. And alam nyo ba mga kakusina na ang dami pala nilang produkto, kasi kagaya na lang neto ng ginamit natin, meron silang Tita Ellie na halo-halo. Ito naman, ginawa nila to for sure para sa mga nagbe-business and para dun sa mga gusto ninyong tikman muna ng paunti-unti yung kanilang products. And then, kapag natikman nyo na yan, pwede na po kayong bumili ng tig-1 piraso ng bote na makikita nyo naman dyan sa video ay napakarami talaga nilang products. Kagaya na lang neto, meron silang Tita Ellie na coconut strings. Meron din po silang Tita Ellie na langka. Meron din po silang Tita Ellie na ube jam, munggo, garbanzos, at white beans. Meron din po pala sila ditong kaong. So meron sila iba't ibang flavor, and meron din yung kulay, lalo na kapag gagamitin natin to pang Christmas or New Year. And mga kakusina, dito ako na bongga, ganon, kasi ang dami pala nilang flavor ng nata de coco. Ayan, so ipapakita ko sa inyo bawat isa. Ayan o, diba? Ang dami-dami nilang
iba't ibang flavor ng nata de coco. So dito meron ako 7 piraso na agad yan. Meron silang yung puti, apple, pineapple, strawberry, red. Tapos yung pinaka nagulat ako, meron na palang nata de coco na kape, yung flavor niya. O, diba? Ang bongga. So, mga kakusina, sa inyo po, ano yung pinaka-favorite ninyong halo-halo ingredient? So, i-comment mo na yan sa ating comment box section. At ayan na mga kakusina, kapag nag-set na po yung ating dessert, gagamit lang po tayo ng pang-toppings na Tita Ellie, strawberry nata de coco, at Tita Ellie na ube jam. So, ilalagay lang natin yan dyan sa ibabaw. Nagdagdag lang din po ako dito ng grated cheese. Ilagay lang ulit natin ito sa ating chiller bago pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na halo-halo cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At mga kakusina, kung gusto ninyong maka-avail ng mga products si Tita Ellie, lalo na ngayong magpapasko at bagong taon, ilalagay ko po sa comment box section kung saan po sila available. So yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video!